Hello po mga kababayan, latest news. Naglabas po ang Senate website ng press release tungkol sa inihain ni Senator Peter Alan Cayetano na isang resolusyon na gustong ipasailalim sa house arrest si Pangulong Duterte. Naghain nga po si Senador Alan Peter Cayetano nitong Huwebes, July 10, 2025 ng isang resolusyon na humihiling sa pamahalaan ng Pilipinas na hilingin sa International Criminal Court o ICC ang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte at iminumungkahing ilagay siya sa isang uri ng house arrest habang hinihintay ang paglilitis. 4 na buwan nang nasa kustodiya ng ICC si Duterte matapos siyang arestuhin ng Interpol noong March 11, 2025 pagbalik mula Hong Kong. Inaresto siya base sa isang ICC arrest warrant dahil sa kasong crime against humanity at agad na dinala sa The Hague, kung saan siya kasalukuyang nakakulong. Inihain itong July 10, 2025. Ito ay may pamagatang resolution expressing the sense of the Senate to urge the Philippines to advocate before the International Criminal Court or ICC for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte o FPRRD, including inter alia entering into an agreement with the ICC to receive custody of FPRRD in a form of house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, na naglalaman sa opinyon ng Senado na dapat payagan ng pansamantalang paglaya ng isang 80 years old na si President Duterte batay sa humanitarian grounds. Binibigyang diin nito na ayon sa batas ng Pilipinas at maging internasyonal, ang dating Pangulo ay dapat nabigyan ng karapatang ipalagay na inosente hanggang napatunayang siya ay may sala. Ayon sa resolusyon, kapag naibigay ito sa dating Pangulo, ito ay makakatulong sa kanyang kalusugan at hindi raw umano ito makakasira o makakasama sa integridad ng kasalukuyang paglilitis. Isa sa mga mungkahi ng resolusyon ay ang makipag-ugnayan sa ICC upang ilipat si PRRD sa Philippine Embassy sa The Hague at doon siya ilagay sa ilalim ng isang uri ng house arrest, modified house arrest o anumang kaayusang angkop ayon sa desisyon ng korte. Kailangang sundin sa kaayusang ito ang anumang kondisyon na maaaring ipataw ng pre-trial chamber tulad ng mga limitasyon sa paggalaw, pananatili sa isang partikular na tirahan, pagbabawal makipag-ugnayan sa mga biktima o saksi at pagsunod sa mga paanyaya ng korte. Binanggit din sa resolusyon ang lumalalang kalusugan ni dating Pangulong Duterte na iniuugnay sa kanyang katandaan at matagal na pag-iisa. Babala nito, maaaring lubhang maapektuhan ang kanyang pisikal at emosyonal na kalagayan kung mananatili siya sa kulungan. Sa pagtukoy sa kulturang Pilipino, sinabi rin ito na bahagi ng ating pagka-Pilipino ang pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga matatanda. Idinagdag pa sa resolusyon na kahit umatras na ang Pilipinas mula sa Rome Statute, posible pa ring makipagsundo sa ICC sa pamamagitan ng embahada sa The Hague para sa mga kondisyon ng pansamantalang pagkakaaresto. Anya, sa pamamaraan na ito ay matitiyak ang makataong pagtrato sa dating Pangulo sa pamamagitan ng pagkupkup sa kanya ng embahada. Binanggit din dito ang naging kaso sa ICC noong 2009 at ang pagbibigay ng pansamantalang pagpalaya kay Congolese rebel Jean-Pierre Bemba Gombo. Nakalaya si Gombo noon habang hinihintay ang pinal na desisyon sa kanyang sentensya
ng isang kaugnay na kaso. Hinihimok din ng resolusyon ang pamahalaan ng Pilipinas na ipagkaloob ang parehong courtesy sa dating Pangulo, tulad ng konsiderasyong ibinigay sa mga kilalang personalidad gaya ni Senador Laila de Lima na pinayagang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin habang nakakulong. The least the Philippines could do for its former leader is to advocate for his release and make the necessary arrangements to accommodate him. Sabi pa ng resolusyon. Nananawagan din ito ng habag at kagyat na aksyon na nagsasaad na ang pagbibigay kay dating Pangulong Duterte ng pagkakataong makasama ang pamilya at mga kaibigan sa kanyang mga huling taon ay isang simpleng anyo ng dangal. At ang pagkakait dito ay isang uri ng kawalan ng katarungan. Mararapat lamang na kumilos ang ating gobyerno sa lalong madaling panahon habang hindi pa huli ang lahat dahil ika nga nasa huli ang pagsisisi, dagdag pa ng panukala. Para sa akin nga po mga kababayan ay napakaganda nitong inihain ni Senator Peter Alan Cayetano na resolusyon na isailalim sa house arrest itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga po sa kalagayan ngayon ni PRRD na labis na pagpayat ay malaking tulong po sa kanya na i-house arrest na lang. Nasabi nga po dito sa resolusyon na kung mag-grant ito o maibibigay, ito ay labis na makakatulong kay FPRRD na gumanda ang kanyang kalusugan at emosyonal na aspeto dahil nga maaari na niyang makasama ang kanyang pamilya. At ayon rin po sa minungkahi ng resolusyon na inihain na makikipag-ugnayan ang Pilipinas. So, ayon nga rin po sa minungkahi nitong resolusyon na inihain na makipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC upang ilipat si PRRD sa Philippine Embassy sa The Hague at doon siya ipasasa ilalim sa house arrest. Ang house arrest po ay isang uri ng pagkulong o paghihigpit sa isang tao na pinayagang manatili sa kanyang tahanan o bahay. Pero dito po sa resolusyon ay imbes na sa bahay ni PRRD siya manatili o i-house arrest, ay sa Philippine Embassy siya sa The Hague, Netherlands, i-house arrest. Maraming salamat po, Senator Alan Peter Cayetano, sa pagbibigay po ng aksyon sa paghahain ng resolusyon na ito. At kapag ito po ay nag-grant o napagbigyan, ay napakalaking tulong po ito para kay PRRD at sa pamilyang Duterte. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may edad na labis ang pag-aalala sa kalagayan ni PRRD sa loob ng detention facility. Mga kababayan, abangan po natin ang mga susunod na hakbang na gagawin ni Senator Cayetano, lalong-lalo na ng iba pang mga senador na kaalyado ni PRRD na sina Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa at Senator Marcoleta. Kaabang-abang din ito kung ito ay sasang-ayunan ni Senator Amy Marcos. Mga kababayan, para po sa karagdagang update, please follow and subscribe Reaction Vlog. Ihahatid po namin sa inyo ang mga karagdagang update tungkol sa issue na ito.